Makalipas ang ilang sandali, matapos matinding pagsabog at pagguho ng lugar. Sa isang bahagi ng Blackland bumalik si Viper, at agad siyang niyakap ng kanyang kapatid na umiiyak sa pag-alala, sabay tanong kung bakit ang tagal niyang nakabalik. Sa susunod daw ay siguradong sasama siya, nainis na ipinaalala ni Viper na siya mismo ang nagsabing kaya niyang mag-isa, ngunit paano siya mananatiling kalmado kung ganito ang nangyayari, isang saglit lang siyang lumingon at may kung ano nang nangyari. Sa hindi kalayuan, napansin din ng swordsman na ang tagal niyang dumating kaysa inaasahan, galit namang tumugon si Viper na may biglang dumating na hindi inaasahan. Agad siyang tinanong ng swordsman kung dala ba niya ang bagay na yun, kaagad namang kinumpirma ni Viper na dala niya ito. Sabay niyang ipinakita ang isang kahon na naglalaman ng maraming lalagyan na may iba't ibang kulay. Ito ang bagay na sinabi niyang nakaaakit ng mga nilalang, ang tawag dito ay mixed. Ano man ang eksaktong pangalan nito, nakapagdala siya ng mas marami nang walang naging aberya, at dahil nakatulong siya, baka mas malaki rin ang bahagi niya sa kikitain sa susunod. Habang hawak pa rin siya ng kanyang kapatid, excited niyang binanggit na ngayon na kumpleto na ang mga paghahanda, oras na para simulan ang plano. Sa sandaling yun kaharap nila ang isang malaking halimaw sa Blackland. Agad siyang umakyat sa likod ng higanteng nilalang, papunta sa ulo nito habang sumusunod ang kanyang kapatid. Umakyat din ang swordsman at tinanong siya nito kung sigurado ba siyang gagana talaga ang bagay na yun sa isang napakalaking nilalang. Ipinaliwanag niya na ang mga nilalang na ito ay parang mga kalamidad na kumikilos lamang ayon sa kagustuhan ng Black Witch. Sumama siya kay Viper dahil naging interesado siya sa planong wasakin ang lungsod, ngunit kung basta na lamang magwawala ang mga ito at aatake kung saan-saan, paano kung pumalpak ang lahat, malalagay sila sa alanganin. Hindi talaga gusto ni Viper ang mga taong nagdududa. Pagkatapos binuksan niya ang isang container na may laman na tinta at sinabi niya dahil natutulog ang Black Witch, humina ang kapangyarihang kumokontrol sa mga nilalang, dahil dito, mas lumalakas ang kanilang mga likas na pagnanasa at instinto. Sa loob ng maikling panahon, makikita na lamang niya mismo ang resulta, nagbuhos siya ng likido mula sa isang maliit na bote sa ulo ng halimaw, sinabi niya na kailangan na niyang kumilos, at kung nais pa niya ng mas maraming kulay, kailangan niyang gawin ang kanyang mga sinasabi. Matapos niyang gawin yun bigla na lang nanlaki ang mata ng halimaw, na kaagad itong nagwala at nagsimulang gumalaw. Natuwa si Viper dahil eksakto itong nangyari gaya ng kanyang inaasahan, patuloy itong gagalaw ng ganoon hanggang sa mawasak nila ang Shining City na ito at maging mga guho. Naagad namang umalis ang halimaw papunta doon, samantala, mahigpit na binabantayan ang paligid ng pasukan patungo sa Undercity. Pinag-uusapan ng mga tao na tila nagdulot na naman ng gulo ang mga gang, dahil naroon ang mga peacekeeper, mukhang talagang lamabis na ang mga ito. Dumating si Kay kasama ang kanyang grupo sa lungsod, na agad nagpasalamat ang peacekeeper na nakasama nila kanina, ang lahat ng miyembro ng gang at ang mga natalong pioneer ay nasa ligtas ng kustodiya, kaya hindi na nila kailangang mag-alala sa mangyayari sa mga ito. Biglang may nagsalita na agad silang napalingon, na humanga ito sa mabilis nilang aksyon, ibinanggit niya ang sinabi ni Camellia na napakaapurahan nito kaya agad siyang tumakbo rito. Habang papalapit ang isang figura, napansin niyang mukhang wala naman palang dapat ipag-alala. Masayang makita si Red ng mga tao, pati na rin ang mga naglalakad sa paligid, hindi sila makapaniwala nang bigla na lamang siyang dumating dito, dahil dito, napatanong ang ilan kung may malaking pangyayaring nagaganap. Lumapit si Red kay Kay at tinanong kung anong klaseng gulo na naman ang pinasok nito. Bihira siyang mabigla, ngunit talagang hindi niya inaasahan ang nangyari, tumingin siya sa gilid nang may mapansin siya. Itinuro niya ito at sinabi kay Kay na kung hindi siya nagkakamali, ang babaeng iyon ay kaibigan niya at ang pangalan niya ay si Marie. Malaki na ang ipinagbago niya mula nang huli silang magkita. Nagising din ang kanyang kapangyarihan kaagad pagkatapos niya, habang kinabahan si Marie sa nangyayari. Dahil napakaraming nakatingin sa kanila, napagpasyahan ni Red na lumipat sila sa headquarters. Pagdating nila sa sentro ng Dawn Pioneer Corps, tuwang-tuwa si Camellia. Sapagkat muli nagdala si Red ng isang napakahalaga at kahanga-hangang tao. Hindi siya makapaniwala na isa na namang awakened ang sumunod sa yapak ni Kay. Lumapit siya rito at sinabi na alam na niya kung sino siya, kung hindi siya nagkakamali, siya si Marie. Kaagad naman siyang tumugon at nagsabing oo, nagtanong naman si Red kung ano ang tingin ni Camellia rito. Sinabi niya na ang mga Lumilawa Kenner ay isa sa mga pinaka-pinag-uusap ang kababalaghan sa buong lungsod. Ang bawat kulay na lumilitaw sa isang dating walang kulay na tao ay pag-aari ng isang makapangyarihang individual, sapat upang mag-iwan ng bakas sa kasaysayan. Ganoon din si Marie, isa siyang mahusay na inhinyero na nakagawa pa ng inksploit ni Kay.
kaya mag-usap sila ng maayos. Tuwang-tuwa naman si Camellia habang pinagmamasdan ang buhok ni Marie. Labis siyang humanga rito dahil sa napakatindi at napakatingkad nitong kulay. Ayon sa kanya, napakaganda talaga ng kulay nito. Dahil dito, tinanong niya si Marie kung may balak ba itong sumali sa Dawn Corps. Kaya nilang ibigay halos lahat ng kailangan niya. Samantala napatingin lang si Marie ng tahimik sa kanyang mga sinasabi. Kahit hindi pa nakasasagot si Marie, nagpanik na si Camellia at agad na nagtanong kung naisipan na ba niyang sumali sa ibang corps. Sigurado kasi siya na kahit saang lugar siya magpunta, maging ang color workshop ay susubukan siyang i-recruit. Alam niyang halos lahat ay gugustuhin kunin siya ngayon, ngunit tiniyak niyang 3 beses na mas maganda ang pagtrato nila rito kaysa sa iba. Nag-alinlangan naman si Marie na sumagot, habang ngumiti lamang si Kay sa kanyang tabi na nakatingin sa kanya. Sa una ay nahihiya niyang sinabi na gusto niyang sumali sa Dawn Corps. Pagkatapos matatag niyang sinabi na mayroon din siyang isang layuning nais matupad bilang isang pioneer din. Mas lalong natuwa si Camellia sa kanyang matatag na desisyon, kung ganoon, bakit hindi sila magsimula agad sa kontrata. Pagkatapos nito, agad niyang ipinapirma kay Marie ang dokumento habang may taong nakatingin at nagmamasid sa kanila. Ngunit bago pa niya matapos ang sasabihin, dumating ang isa pang colorist. Napatingin ang lahat sa kanya nang sinabi nito, na narinig niya ang lahat mula sa labas at tutol siya sa agarang pagtanggap kay Marie. Ipinahayag ng lalaking may dilaw na buhok, na may pagsusulit na kailangang ipasa ng lahat bago maging opisyal na miyembro ng corps. Dahil dito, nagtungo silang lahat sa arena, mula sa itaas na pasigaw sa inis si Camellia sa kanyang katigasan ng leeg. Galit pa niyang sinabi na isa siyang awakened at tinanong kung alam ba niya yun. Dagdag pa niya, siya ang mananagot kung maaga pa siya ng iba mula sa kanilang panig. Habang magkaharap ang dalawa, pasigaw na sinabi ni Camellia sa kanyang tiyuhin kung nakikinig ba ito sa kanya. Ngunit hindi siya pinansin ng kanyang uncle, tumingin siya kay Marie na may dalang spoit na sandata at tinanong kung handa na ba ito. Napansin niya na mukhang napili na rin ito ang gagamiting sandata, nanginginig naman na sumagot si Marie ng oo. Sinimulan niyang ipaliwanag ang pagsusulit, na simple lamang ito. Tumingin siya sa malaking pintuan ng arena na may lumabas na isang bagay, kailangan lang niyang talunin ang isang test golem na inihanda ng corps. Ipinaliwanag niya na ang lakas ng golem na yun ay ang minimum na pamantayan upang maging miyembro. Kung hindi niya kayang talunin kahit ganoong kalaban, hindi na siya dapat mangarap pang tumuntong sa Blackland. Habang nakatingin si Marie sa napakalaking golem na robot, nabahala siya at napatanong sa kanyang sarili kung kaya ba niya itong talunin. Binanggit din niya na hindi pangkaraniwan na sinusubukan nila siya ng walang paunang schedule, ngunit kailangan nila ng sapat na ebidensya upang tanggapin siya ng lahat. Alam niyang ininyero si Marie at hindi sanay sa pakikipaglaban, ngunit kung tunay ang kulay na taglay niya, dapat ay madali niyang maipasa ang ganitong pagsubok. Seryoso naman na nakinig si Marie sa kanya, na dapat niyang ipakita ng may pagmamalaki na karapat-dapat siyang mapabilang sa kanila. Nagharap sa gitna ng arena si Marie at ang golem na robot para sa kanyang entry test. Nagsimula ang pagsusulit, na kaagad na sumugod ang golem ng napakabilis. Naglunsad ang golem na robot ng isang pag-atake sa harap ni Marie, na ikinagulat niya. Buti na lamang at agad siyang nakaiwas, kaya sa sahig ng arena lamang tumama ang pag-atake ng golem. Paulit-ulit na tinangka ng golem na robot na tamaan si Marie, ngunit mabilis niyang naiwasan ang bawat isa sa mga pag-atake nito. Nang makita ito hindi maiwasan na matakot si Camellia sa pagkabahala. Tinanong niya ang kanyang uncle kung ano ba ang pinaggagawa niya. Isinasalang niya sa laban ng isang batang hindi man lang marunong humawak ng baril, pwede naman niya muna siyang turuan, paano kung magalit ito at magpas siyang sumali sa ibang grupo. Binyantaan pa niya ang kanyang tiyuhin na kung may hindi magandang mangyari, ito ang mananagot at kasalanan nito ang lahat. Samantala, hindi naririnig ni Marie ang kanilang pagtatalo, iniisip lamang niya kung ano ang dapat niyang gawin. Habang patuloy siyang umiiwas, inisip niya kung talaga bang kaya niyang manalo laban sa ganoong kalaban. Inihanda niya ang kanyang sandata, na hindi niya dapat pagdudahan ng sarili niya, may kulay na siya ngayon, at inisip niya na walang mararating ang pagtakbo. Itinutok niya ang kanyang sandata sa kanyang kalaban habang dumadaloy ang enerhiya sa kanyang spoid. Ibinuhos niya ang kanyang kulay at itinulak ito hanggang sa sukdulan ng kakayahan nito. Nais niyang wasakin ang golem sa iisang atake lamang, nagpakawala siya ng isang pag-atake na tinatawag niyang overhit. Nang tumama ito sa golem na robot, nag-iwan ito ng malaking butas sa katawan nito. Isang napakalakas na haligi ng enerhiya ang sumabog mula sa kanyang sandata at humati sa katawan ng robot.
Sa tindi ng puwersa, tumagos ito sa kisame ng headquarters at umabot pa hanggang sa kalangitan. Labis na nagulat ang lahat, lalo na si Kay, na napaisip sa hindi kapani-walang lakas na ipinakita ni Marie. Maging ang colorist na may dilaw na buhok ay napaisip, kahit saglit lamang, naabot ni Marie ang antas ng emisyon na katulad ng sa kanya, at ito pa lamang ang unang pagkakataon niyang gumamit ng spoit. Napakalaki ng kanyang potensyal, ngunit hindi pa niya lubos na makontrol ang sarili, nagmamakaawa siya sa iba na tulungan siya habang lalo siyang natatakot sa nangyayari. Patuloy na sumasabog at kumakalat ang kanyang kulay sa paligid ng arena, na ikinatakot at ikinabahala ng manunood. Habang pilit itong pinipigilan ni Marie, napasigaw siya na hindi niya makontrol ang kapangyarihang yun, nagmakaawa siya kung may makakatulong na makapagpahinto nito. Agad namang lumapit ang tiyuhin ni Camilla at sinabi kay Marie na manatili lamang siyang kalmado. Ngunit patuloy pa rin kumakawala ang kapangyarihan niya sa paligid habang nahihirapan siyang kontrolin ito, kaya humingi na lamang siya ng paumanhin habang kumakalat ang kanyang enerhiya palabas ng headquarters. Matapos ang insidenteng yun, bakas sa kisame ng headquarters ang malaking butas, agad nilang sinimulan ang pag-aayos sa mga nasira. Samantala, paulit-ulit na humihingi ng tawad si Marie sa nangyari, na kung paano siya makabawi dito, ngunit pinakalma siya ni Camilla, na huwag na niyang alalahanin ang lahat ng iyon. Tuwang-tuwa siyang hinahawakan ng mukha ni Marie, na hindi niya alam kung saan ang galing ang napakahalagang hiyas na tulad niya. Talagang kahanga-hanga ang ipinakita nitong lakas, lubos nitong nalampasan ng minimum na pamantayan kahit isa itong biglaang pagsusulit at tiyak na kinakabahan siya, na ipakita niya ang kanyang tunay na kakayahan. Dahil dito, opisyal siyang tinanggap ni Camilla sa Dawn Pioneer Corps. Napakapanatag sa loob na napakaraming mahuhusay na tao ang nagtitipon sa kanilang hanay, inaasahan niyang makita kung ano pa ang magagawa nila sa hinaharap. Pagkatapos ay tinawag niya ang kanyang tiyuhin, ang colorist na nagmungkahi ng pagsusulit, mapang-asar niyang tinanong ang kanyang uncle, na ngayon ay wala na siyang reklamo tungkol kay Marie, sinabi niya na wala naman talaga siyang pagtutol, kailangan lang niya ng matibay na dahilan upang maging kapani-paniwala ang pagtanggap sa kanya, kahit pa isa na itong awakened, kung nilaktawan nila agad ang proseso, siguradong magkakaroon ng malaking kontrobersya. Habang iniisip niya ang mga nangyari, binanggit niya na talagang kahanga-hanga ang kapangyarihang ipinakita nito, sa usapin ng kabuuang dami ng kulay na nailalabas, maaaring siya na ang pinakamahusay sa buong henerasyon nila. At isa pa, dapat tigilan na ni Camilla ang pagtawag sa kanya ng uncle sa harap ng ibang tao dahil hindi ito nakakatulong sa kanyang imahe. Pinayuhan naman siya ni Camilla na mag-relax, wala naman sila sa isang formal na sitwasyon. Kung palagi siyang seryoso at matigas kumilos, baka tuluyan na siyang manigas sa lamig. Pagkatapos ay hinaila niya si Marie palayo dahil marami pa silang kailangang ihanda para rito, at kailangan ding tapusin ang mga papeles para sa opisyal nitong pagpasok, samantala nag-aalala si Kay dahil biglaan ang pagsusulit, ngunit masaya siyang naging maayos ang lahat. Lumapit si Red at tinanong kung tapos na ba ang kanilang welcome party. Tinawag niya ang tatlo at pinigilan sila sandali. Saka nagtanong kung hindi ba sila abala ngayong araw. Sumagot si Kay na hindi naman sila busy, natuwa si Red nang marinig ito dahil para sa kanya, ito ay isang perpektong pagkakataon, masyado siyang naging abala sa sarili niyang mga gawain kaya hindi niya sila nabigyan ng sapat na oras at atensyon, kaya ito ang tamang pagkakataon. Inaanyayahan niya ang tatlo na dapat silang sumama sa kanya dahil may ituturo siyang napakahalagang bagay. Nagtungo sila sa training ground kung saan walang ibang tao. Napatingin sila sa paligid habang namamangha si Kay sa lugar, kitang-kita sa kanyang mukha ang paghanga sa kanilang nakikita. Ipinaliwanag naman ni Red na ito ang perpektong lugar upang magpakawala ng lakas nang hindi iniisip kung sino ang makakakita. Dinala sila ni Red kung saan may ilan ding natitirang training dummy doon. Ginawa ang mga ito upang tularan ang mga hard shell type na nilalang kaya karamihan sa mga pag-atake ay halos walang epekto. Sinabihan sila ni Red na pagmasdan siyang mabuti. Habang binubunot niya ang kanyang espada sa kanyang kaluban, ibinanggit niya sa lahat na kung gusto nilang mabuhay sa Blackland, isa ito sa mga teknik na kailangan nilang matutunan. Pagkatapos ihinampas niya ang espada sa dummy, kasabay nito ay may marahang tunog na umaalingaw-ngaw. Ipinaliwanag niya na gaano man kaganda ang pagkakagawa ng ink spoit, hindi ito makapangyarihan sa lahat ng pagkakataon. Darating ang panahon na maaabot nito ang limitasyon nito. Makakaharap sila ng mga kalabang hindi kayang batasin ng ordinaryong pag-atake, mayroon ding mga nilalang na kayang mag-regenerate kahit ilang beses pa silang hiwain. Sa ganoong sitwasyon, ipinakita ni Red sa kanila ang isa sa kanyang mga kakayahan, at kailangan nilang gamitin ang tinatawag niyang Chroma Manifestation,
Sa sandaling yun binalutan niya ang kanyang espada ng isang pulang tinta. Nagulat naman ang lahat nang makita ito. Sinabi pa niya na nakita na ni Ellie at Gale ang teknik na ito nang gamitin niya laban sa Swordmaster, tinatawag itong chroma. Inilalabas nito ang nakatagong kulay sa loob ng katawan, ipinapadaloy ito sa sandata at sa sarili nilang katawan, at pinapakinang ito sa iba't ibang anyo. Kapag nabalot nila ang kanilang sarili ng sariling kulay, nakakamit nila ang napakalaking lakas na higit na nakahihigit sa karaniwan. Dahil dito, ang mga bagay na hindi nila kayang putulin noon ay maaari na nilang hiwain ng walang kahirap-hirap. Sinubukan niyang muling hiwain ang halimaw gamit ang chroma, at makikitang tumalab ang kanyang espada sa balat nito. Nagulat ang lahat nang makita nila yon. Habang patuloy niya itong ginagawa, sinabi niya na bilang mga pioneer, kailangan nilang paghusayin ito bilang isa sa kanilang pangunahing kakayahan. Ginigiit niya na ang bawat isa sa kanila ay dapat magkaroon ng kahit isang malakas na alas dahil hindi nila alam kung ano ang naghihintay sa Blackland. Lumapit ang tatlo upang suriin ito, at namangha si Ellie nang makita kung gaano kalinis ang pagkakahiwa sa dummy. Tinanong ni Kay kung kailangan bang marunong gumamit nito ng malaya upang matawag na colorist. Tumango si Red, na ito ang minimum na pamantayan ng isang colorist, isa ito sa mga batayan pa lamang ito. Kapag umabot sila sa mas matataas na antas ng rank A, marami na silang makikitang gumagamit nito. At kung mas lalong lalakas sila hanggang maging S-rank pioneer at makapasa sa espesyal na pagsusulit, saka lamang sila kikilalaning tunay na mga colorist. Pinahugot niya sa kanila ang kanilang mga sandata at pinapwesto sila. Ngayon naman ay tuturuan niya silang sanayin ng chroma, kahit maganda pakinggan ang pangalan nito, isa lamang itong pagpapalawak ng sarili nilang kakayahan. Alam nila ang pakiramdam bago nila ilabas ang kanilang kapangyarihan, ang sandaling handa ng damaloy ang kulay. Karaniwan ay hinahayaan nilang lumabas lahat ito, ngunit sa pagkakataong ito, dapat ay kabaligtaran, sa halip na palabasin ng kulay, dapat nilang isipin na hinihigop ito papasok sa kanilang katawan at sandata. Sinabi ni Red na hindi ito magiging madali, kailangan nilang makuha hanggat maaari ang kulay na nasa loob nila. Sinimulan ni Gale at Ellie na mag-focus habang pinayuhan sila ni Red na ayos lang kahit mawala ang kanilang kulay. Ang mahalaga ay patuloy nilang hugutin ito upang mailabas ang kapangyarihan nito. Sinimulan nilang padaluyin ng enerhiya sa kanilang mga sandata, ngunit makalipas lamang ang ilang sandali ay nakaramdam na sila ng matinding pagod. Habang unti-unting kumukupas ang kulay ng kanilang buhok, hindi sila makapaniwala na mas mahirap pala ito kaysa sa kanilang inaakala. Akala nila ay magiging simple lamang ang proseso, ngunit pakiramdam nila ay patuloy na nauubos ang kanilang kulay. Sa ganitong sitwasyon, posible silang tuluyang mawalan ng kulay kung magpapatuloy ito. Hindi na ito ikinagulat ni Red, alam niyang hindi ito magiging ganoon kadali. Gayunpaman, para sa kanilang tatlo, napakagandang simulangan ito. May mga taong inaabot ng maraming taon bago maramdaman ang tamang pakiramdam ng chroma. Ngunit binalaan niya silang huwag maging mayabang, maaaring talento ang pagkakaroon ng maagang kalamangan, ngunit kailangan pa rin ang pagsisikap upang gawin itong tunay na sariling kakayahan. Sa kabilang dako, ginawa rin ni Kay ang itinuro ni Red upang makabuo ng chroma. Napalingon naman ang lahat sa kanya habang isinasagawa niya ito. Nagulat si Red nang makita niyang nababalutan na ng itim na tinta ang kamay ni Kay, hindi siya makapaniwala na nagawa niya ito kaagad. Ipinaliwanag naman ni Kay na matagal na niya itong ginagamit noon pa man, doon niya nalaman na ito pala ang tinatawag na chroma. Napagtanto ni Ellie ang katotohanan, ang ginawa ni Kay sa mga guho noon ay chroma pala. Napailing si Red, talagang masayang turuan si Kay. Kung iisipin niya, hindi na dapat siya nagulat sa resulta. Ipinapaliwanag niya na sa ngayon, ginagawa lamang ni Kay ang simpleng pagbuhos ng napakaraming kapangyarihan sa isang lugar. Nasa yugto pa siya ng puro lakas lamang. Ngunit ayos lang yun, kapag ipinaliwanag pa niya ang susunod na hakbang, sasakit lamang ang ulo niya. Ang problema ay ang sobrang paggamit nito. Sa bilis ng konsumo niya ng kulay, ilang hampas lang ay mauubos agad ang kanyang reserba. Alam yun ni Kay, na hindi lang niya talaga makontrol ng maayos ang inilalabas niyang lakas, kaya sinusubukan niya itong ayusin. Naunawaan naman ito ni Red na hanggang ngayon, nabubuhay lamang si Kay dahil kaya niyang sumipsip ng mas maraming kulay upang mapunan ang napakalaking konsumo nito. Inutusan niya sina Gale at Ellie na ipagpatuloy ang pagsasanay hanggang sa maipamalas nila ang chroma. Kung ayaw nilang maiwanan ni Kay, na kailangan nilang magsumikap. Ibinanggit naman ni Red kay Kay, may mas mahalagang problema pa kaysa chroma. Sa ilang aspeto, mas malala pa ang sitwasyon niya kaysa kina Gale at Ellie. Sa ngayon, hindi muna niya dapat gamitin ang spoit na yun. Nagulat naman siya na kung bakit hindi niya pwedeng gamitin.
Ipinaliwanag niya na babalik sila sa pinakapundasyon, kailangan niyang matutunang gamitin ng mahusay ang kanyang kulay. Kung nagbubuhos siya ng 100 unit ng kapangyarihan sa isang sitwasyong 10 lamang ang kailangan, maaaring mukhang napakalakas nito sa simula. Ngunit sa huli, magiging sandatang babalik laban sa kanya yon. Sinubukan na ni Kay na kontrolin ito sa sarili niyang paraan, ngunit ang totoo, basta lamang siya nagbubuhos ng kulay nang walang anumang kontrol. Karamihan pa rito ay nasasayang, umaasa rin siya ng sobra sa kanyang kakayahang sumipsip ng kulay, napakapanganib ng ganoong estilo ng pakikipaglaban. Kapag nakatagpo siya ng kalabang bahagyang mas malakas sa kanya at kayang labanan ang kanyang kakayahan, mapapahamak siya. Paano kung bigla siyang mawala ng kulay sa gitna ng isang krisis? Hanggang ngayon ay nakakalusot siya, ngunit maaari ba talaga siyang umasa sa kaligtasan niya sa isang madilim na lugar na puno ng mga halimaw? Naunawaan na ni Kay ang ibig niyang sabihin, na mas malaki pala ang panganib na kinakaharap niya kaysa sa inaakala niya. Tinanggal niya ang spoit at tinanong kung ano ang susunod. Sinabi ni Red na ilabas muna niya ang lahat ng lakas na kaya niya, doon sila magsisimula. Agad itong ginawa ni Kay at nagpakawala siya ng matinding puwersa mula sa kanyang katawan. Napatingin naman si Red sa kanya habang isinasagawa niya yun. Habang inuobserbahan ito, napailing siya sa pagkamangha. Noong una niya itong nakita, humanga na siya, ngayon ay lalo pa itong lumakas. Samantala, si Kay naman ay pagod na, ang paggamit ng kapangyarihan ng walang spoit ay napakahirap, ngunit pinilit siya ni Red na panatilihin ang estado niya. Binyantaan niya ito, na kapag bumaba kahit kaunti ang kanyang output ay papatayin niya ito, nagulat naman siya nang marinig yun. Nagreklamo naman si Kay at sinabing hindi niya maaaring gawin yun, dahil dito, napatanong si Red kung hindi ba niya talaga kaya. Nakakadismaya raw yun, gusto niyang maging colo-raised, pero hindi niya kayang tiisin ang simpleng pagsasanay na ito, nasaan na ang determinasyong ipinakita nila kanina. Dahil dito, nainis si Kay habang pinagsasabihan siya ni Red, pinilit niyang panatilihin ang ganoong estado, kahit naiinis siya, wala siyang magawa kundi sumunod. Pagkatapos ng pagsasanay, lahat sila ay halos hindi na makatayo sa pagod, naubos din ang kanilang mga reserbang tinta. Napabuntong hininga si Kay habang pinagpapawisan, napatanong siya sa kanyang sarili kung dapat ba niya ito gawin araw-araw simula ngayon. Hindi niya akalaing ganito kahirap ang pagsasanay, at hindi na niya mabilang kung gaano karaming personal na tinta ang nainom niya. Sa tingin ni Red, maganda naman ang naging trabaho nila para sa unang araw, panahon na upang magtapos, hindi naman makapaniwala ang tatlo na sa wakas ay natapos na. Agad namang nagsimulang maglakad palayo ang lahat. Iniisip na tapos na ang pagsasanay, sinabi pa ni Gale na pagod na siya na gusto na lang niyang humiga. Ngunit biglang nagsalita si Red na nagtataka sa kanilang ginagawa, hindi niya sinabi na maaari na silang umalis at tinawag niya ito para bumalik. Dahil hindi pa sila tapos, at saan naman nila balak na pumunta habang hinuhugot niya ang kanyang espada sa kaluban. Sa katunayan, ngayon pa lamang magsisimula ang totoong pagsasanay, upang tapusin ang araw, sasabak sila sa tunay na combat training. Kaya dapat nilang salakayin siya na parabang nakasalalay rito ang kanilang buhay. Dahil balang araw, ganoon nga ang mangyayari, naiwan naman sa pagkatulala ang tatlo nang marinig nila yun, hindi sila agad nakapagsalita dahil sa kanilang pagkabigla.